Uy mga kababayan, ito si Mansoor Suhail mula sa The Accounting and Tax. Kami ay mga non-resident tax specialist na nakabase sa Toronto, Canada. Canadian Non-Resident Section 216 na tax, ang kailangan mong malaman. Kung ikaw ay isang hindi residente ng Canada na nagmamay-ari ng isang ari-arian sa Canada, maaari kang mapasailalim sa buwis sa Seksyon 216 na. Ang buwis na ito ay partikular na idinisenyo upang matiyak na ang mga hindi residente ay nagbabayad ng kanilang patas na bahagi ng mga buwis sa anumang kita sa pag-upa na natatanggap nila mula sa mga ari-arian ng Canada. Ang pagkabigong sumunod sa mga regulasyon sa buwis ng Seksyon 216 na ay maaaring magresulta sa mga multa at singil sa interes. Kaya mahalagang maunawaan ang iyong mga obligasyon bilang hindi residenteng may-ari ng ari-arian. Sa ilalim ng Seksyon 216 na ng Canadian Income Tax Act, ang mga hindi residente na nagmamay-ari ng Canadian rental property ay kinakailangang maghain ng tax return at magbayad ng mga buwis sa anumang kita sa pag-upa na kanilang kinikita. Ang rate ng buwis ay karaniwang 25% ng kabuuang kita sa pag-upa. Bagamat may ilang mga pagbabawas at mga exemption na maaaring ilapat. Mahalagang tandaan na kahit na hindi ka kumikita sa iyong rental property, kailangan mo pa ring magbayad ng buwis sa natanggap mong kita. Pag-unawa sa Canadian Non-Resident Section 216 na tax. Bilang isang hindi residente ng Canada, maaari kang sumailalim sa Non-Resident Section 216 na tax. Nalalapat ang buwis na ito sa mga hindi residente na nagmamay-ari ng paupahang ari-arian sa Canada at nakakuha ng kita sa pag-upa mula dito. Ang layunin ng Seksyon 216 na tax ay upang matiyak na ang mga hindi residente ay nagbabayad ng kanilang patas na bahagi ng mga buwis sa kita sa pag-upa na nakuha sa Canada. Mahalagang tandaan na ang buwis na ito ay karagdagan sa anumang mga buwis na maaaring utang mo sa iyong sariling bansa. Ang Seksyon 216 na tax ay kinakalkula batay sa iyong netong kita sa pag-upa na nakuha sa Canada. Pinahihintulutan kang ibawas ang ilang partikular na gastos na may kaugnayan sa pag-aari. Tulad ng mga buwis sa ari-arian, mga gastos sa pagpapanatili, at interes sa mortgage. Ang natitirang halaga ay napapailalim sa isang flat rate ng buwis na 25%. Upang bayaran ang Seksyon 216 na tax, dapat kang maghain ng Canadian Income Tax Return bago ang ika-30 ng Hunyo ng susunod na taon. Maaari ka ring hilingin na gumawa ng mga quarterly na pagbabayad ng buwis sa buong taon. Mahalagang panatilihin ang mga detalyadong talaan ng lahat ng kita at gastos sa pag-upa na may kaugnayan sa ari-arian. Pati na rin ang anumang mga buwis na binabayaran sa Canada at sa iyong sariling bansa. Makakatulong ito na matiyak na tumpak mong kalkulahin ang iyong pananagutan sa buwis at maiwasan ang anumang mga parusa o multa. Sa kabuuan, kung ikaw ay hindi residente ng Canada na nagmamay-ari ng paupahang ari-arian sa bansa, maaari kang sumailalim sa Non-Resident Section 216 na tax. Ang buwis na ito ay kinakalkula batay sa iyong netong kita sa pag-upa na nakuha sa Canada at bilang karagdagan sa anumang mga buwis na dapat bayaran sa iyong sariling bansa. Upang matiyak ang pagsunod, mahalagang panatilihin ang mga detalyadong record at i-file ang iyong pagbabalik ng buwis sa kita sa Canada bago ang kinakailangang deadline. Pamantayan sa pagiging karapat-dapat. Sino ang isang non-resident? Upang maging karapat-dapat para sa Canadian Non-Resident Section 216 na tax, ikaw ay dapat na hindi residente ng Canada para sa mga layunin ng buwis. Nangangahulugan ito na hindi ka nakatira sa Canada o may makabuluhang kaugnayan sa tirahan sa Canada. Tinutukoy ng Canada Revenue Agency, CRA, ang isang hindi residente bilang isang taong walang permanenteng tahanan sa Canada. Hindi nananatili sa Canada ng 183 araw o higit pa sa isang taon. Hindi itinuturing na residente ng Canada sa ilalim ng isang tax treaty. Kung ikaw ay hindi residente ng Canada, maaari kang mapailalim sa buwis sa Seksyon 216 na kung ikaw ay nakakuha ng kita sa pag-upa mula sa isang ari-arian ng Canada. Pagiging karapat-dapat sa renta. Kung nakakuha ka ng kita sa pag-upa mula sa isang ari-arian sa Canada,
maaari kang maging karapat-dapat para sa buwis sa Seksyon 216 na hindi residente. Ang buwis na ito ay idinisenyo upang matiyak na ang mga hindi residente ay nagbabayad ng buwis sa kanilang kita sa pag-upa sa Canada. Upang maging karapat-dapat para sa buwis sa Seksyon 216 dapat mong matugunan ang mga sumusunod na pamantayan. Dapat ay nakakuha ka ng kita sa pag-upa mula sa isang ari-arian ng Canada. Ang ari-arian ay dapat na matatagpuan sa Canada. Dapat ay nagbayad ka ng mga gastos na may kaugnayan sa ari-arian, tulad ng mga buwis sa ari-arian at mga gastos sa pagpapanatili. Dapat ay nag-file ka ng Canadian tax return para sa taong pinag-uusapan. Kung matutugunan mo ang mga pamantayang ito, maaari kang maging karapat-dapat para sa hindi residenteng Seksyon 216 na nabuwis. Mahalagang tandaan na ang rate ng buwis para sa mga hindi residente ay karaniwang mas mataas kaysa sa rate ng buwis para sa mga residente ng Canada. Bilang karagdagan, ang mga hindi residente ay maaaring sumailalim sa withholding tax sa kanilang kita sa pag-upa. Sa pangkalahatan, kung ikaw ay isang hindi residente ng Canada na kumikita ng kita sa pag-upa mula sa isang ari-arian ng Canada, maaari kang sumailalim sa buwis sa Seksyon 216 na. Mahalagang kumonsulta sa isang profesional sa buwis upang matiyak na natutugunan mo ang lahat ng pamantayan sa pagiging karapat-dapat at nagbabayad ng tamang halaga ng buwis. Proseso ng paghahain. Bilang isang hindi residente ng Canada, kailangan mong maghain ng Seksyon 216 na tax return upang iulat ang kita sa pag-upa na nakuha mula sa ari-arian ng Canada. Narito ang kailangan mong malaman tungkol sa proseso ng pag-file. Pagkuha ng NR-4 forms. Ang unang hakbang sa paghahain ng iyong Seksyon 216 na tax return ay ang pagkuha ng mga NR-4 form mula sa iyong mga nangungupahan sa Canada o kumpanya sa pamamahala ng ari-arian. Ang mga form na ito ay nag-uulat ng kabuuang kita sa pag-upa na ibinayad sa iyo sa loob ng taon, pati na rin ang anumang buwis na pinigil. Mga deadline ng pag-file. Ang deadline para sa paghahain ng iyong Seksyon 216 na tax return ay ika-30 ng Hunyo ng susunod na taon. Gayunpaman, kung may utang ka sa mga buwis, dapat mong bayaran ang mga ito bago ang ika-30 ng Abril upang maiwasan ang mga singil sa interes. Mga parusa para sa late filing. Kung nabigo kang maghain ng iyong Seksyon 216 na tax return bago ang huling araw ng Hunyo 30, maaari kang mapatawan ng mga parusa at mga singil sa interes. Ang parusa para sa huli na pag-file ay 5% ng balanseng dapat bayaran. Kasamang karagdagang 1% para sa bawat buwan na huli ang pagbabalik, hanggang sa maximum na 12 buwan. Bilang konklusyon, mahalagang manatili sa itaas ng iyong mga obligasyon sa buwis sa Seksyon 216 na bilang isang hindi residente ng Canada. Sa pamamagitan ng pagkuha ng mga form ng NR-4, pag-file sa oras, at pagbabayad ng anumang mga buwis na dapat bayaran sa deadline. Maiiwasan mo ang mga parusa at matiyak ang pagsunod sa mga batas sa buwis sa Canada. Mga bawas sa buwis. Bilang isang hindi residenteng may-ari ng ari-arian sa Canada, maaari kang maging karapat-dapat para sa ilang partikular na bawas sa buwis na maaaring makatulong na bawasan ang iyong pananagutan sa buwis sa ilalim ng Seksyon 216 na. Dalawang pangunahing pagbabawas na dapat malaman ay ang mga gastusin sa ari-arian at allowance sa gastos ng kapital. Property expenses. You can claim expenses related to the maintenance and upkeep of your rental property as deductions on your tax return. Maaaring kabilang sa mga gastos na ito ang mga buwis sa ari-arian, mga premium ng insurance, mga gastos sa pag-aayos at pagpapanatili, mga utility kung ikaw ang nagbabayad sa kanila at hindi ang nangungupahan, mga gastos sa advertising at marketing, mga bayarin sa legal at accounting na may kaugnayan sa rental property. Mahalagang panatilihin ang mga detalyadong talaan ng lahat ng mga gastos na nauugnay sa iyong pag-aarkila ng ari-arian upang matiyak na maaari mong i-claim ang maximum na mga pagbabawas na posible. Capital Cost Allowance. Ang Capital Cost Allowance, CCA, ay isang bawas sa buwis na nagbibigay daan sa iyong mabawi ang halaga ng mga nababawas na asset sa loob ng isang yugto ng panahon.
Sa kaso ng mga paupahang ari-arian, kabilang dito ang halaga ng gusali at anumang malalaking pagsasaayos o pagpapahusay na ginawa sa ari-arian. Ang rate ng CCA para sa mga rental property ay 4 taon para sa mga gusali at 50% para sa mga kwalipikadong renovation at improvement. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang pag-claim ng CCA ay maaaring mabawasan ang adjusted cost base (ACB) ng iyong property, na maaaring makaapekto sa iyong pananagutan sa buwis kapag ibinenta mo ang ari-arian. Bilang konklusyon, ang pag-unawa sa mga bawas sa buwis na magagamit mo bilang isang hindi residenteng may-ari ng ari-arian sa Canada ay maaaring makatulong sa iyo na i-maximize ang iyong mga pagtitipid sa buwis at mabawasan ang iyong pananagutan sa ilalim ng Seksyon 216 na. Sa pamamagitan ng pag-iingat ng mga detalyadong record at pakikipagtulungan sa isang maalam na propesyonal sa buwis, masisiguro mong sinasamantala mo ang lahat ng magagamit na pagbabawas at pinapaliit ang iyong pasanin sa buwis. Mga pagbabayad ng buwis. Kapag nag-file ka ng Seksyon 216 na tax return, dapat kang magbayad ng anumang buwis na dapat mong bayaran sa Canada Revenue Agency, CRA, sa Canadian dollars. Maaari mong gawin ang iyong pagbabayad sa ilang iba't ibang paraan. Electronic na pagbabayad. Maaari mong bayaran ang iyong singil sa buwis online sa pamamagitan ng website ng iyong bangko o gamit ang serbisyo ng MY Payment ng CRA. Mabilis, maginhawa, at secure ang opsyong ito. Wire transfer. Kung nasa labas ka ng Canada, maaari kang gumawa ng wire transfer sa bank account ng CRA. Gayunpaman, maaaring magastos ang opsyong ito dahil sa mga bayarin sa bangko at mga halaga ng palitan. Check o money order. Maaari ka ring magpadala ng check o money order sa CRA. Tiyaking isama ang iyong social insurance number, SIN, at ang taon ng buwis na binabayaran mo sa pagbabayad. Mahalagang tandaan na kung hindi mo babayaran ang iyong buwis sa Seksyon 216 na sa oras, maaari kang mapasailalim sa mga multa at mga singil sa interes. Ang CRA ay naniningil ng isang late file na parusa na 5% ng iyong balanse na dapat bayaran, kasamang karagdagang 1% para sa bawat buwan na huli ang iyong pagbabalik, hanggang sa maksimum na 12 buwan. Sinisingil din ang interes sa anumang hindi nabayarang buwis, kabilang ang mga multa, simula sa araw na dapat bayaran ang iyong pagbabayad. Upang maiwasan ang mga multa at singil sa interes na ito, siguraduhing bayaran ang iyong buwis sa Seksyon 216 na sa oras. Kung nagkakaproblema ka sa pagbabayad ng iyong bayarin sa buwis, maaari kang mag-set up ng plano sa pagbabayad sa CRA. Mga pagbabalik ng buwis. Kung nagbayad ka ng higit na buwis kaysa sa iyong inutang, maaari kang maging karapat-dapat para sa refund ng buwis. Bilang isang hindi residente, maaari kang mag-claim ng tax refund sa pamamagitan ng pag-file ng Canadian tax return. Narito ang kailangan mong malaman. Maaari kang mag-claim ng refund para sa buwis na iyong binayaran sa iyong kita sa pag-upa, pagkatapos ng mga pagbabawas at mga kredito. Maaari kang mag-claim ng refund para sa buwis na iyong binayaran sa iyong kita sa pag-upa, pagkatapos ng mga pagbabawas at mga kredito. Maaari kang mag-claim ng refund para sa buwis na iyong binayaran sa iyong capital gains mula sa pagbebenta ng Canadian property, pagkatapos ng mga pagbabawas, mga kredito. Maaari kang mag-claim ng refund para sa buwis na binayaran mo sa iyong kita sa trabaho. Kung ikaw ay karapat-dapat para sa isang tax treaty exemption o kung mayroon kang masyadong maraming buwis na pinigil. Kung ikaw ay naghain ng isang papel na pagbabalik ng buwis, siguraduhin upang mag-claim ng refund ng buwis. Kailangan mong maghain ng Canadian tax return bago ang ika-negatibo 30 ng Abril ng susunod na taon. Maaari mong i-file ang iyong tax return online gamit ang serbisyo ng MY account ng Canada Revenue Agency, CRA, o sa pamamagitan ng papel. Isama ang lahat ng kinakailangang dokumento, tulad ng iyong T4 slip para sa kita sa trabaho, iyong T776 form para sa kita sa pag-upa, at ang iyong T2000 at 71 form para sa mga capital gain mula sa pagbebenta ng ari-arian ng Canada. Kapag naproseso na ang iyong tax return, ibibigay ng CRA ang iyong tax refund kung ikaw ay karapat-dapat. Ipapadala ang refund sa address na ibinigay mo sa iyong tax return o direktang ideposito sa iyong bank account,
kung nag-sign up ka para sa direktang deposito. Tandaan na ang CRA ay maaaring tumagal ng hanggang 16 na linggo upang maproseso ang iyong tax return at maibigay ang iyong refund. Kung mayroon kang anumang mga tanong o alalahanin tungkol sa iyong refund ng buwis, direktang makipag-ugnayan sa CRA. Gayon din, huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa amin para sa iyong seksyon 216 na mga katanungan sa buwis na hindi residente. Bisitahin ang aming website o tawagan kami para sa anumang mga katanungan.